Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong social media platform, Veritas YouTube channel, Veritas sa Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Veritas YouTube channel natin, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa ating Veritas Meta page, follow na po kayo. Mga kabunyog, mga kababayan, hmm? Ah, dito po kasi sa Veritas, pumipili ako ng yung piling topic. Yung pinipili ko yung magandang topic at dito ko dinidiscuss. Ah, tulad ngayon, ito magandang balita ito. Iimbestigahan uli si Sara ng Kamara. Yan ang kinumpirma ni Congressman Benny Abante. Ipapatawag si Madriaga. Kaya maganda ito, mga kabunyog, mga kababayan. Um, Alam naman natin na itong si Ramil Madriaga ay may sinumpaang salaysay. Kumakalat na ito sa social media, pati sa mainstream media. Ngayon, may rami siya doong mga seryosong mga aligasyon laban kay Sara Duterte. Ngayon, sinumpaang salaysay niya 'yon, dapat kaya niyang panindigan 'yon. So magagawa lang 'yan kapag pinatawag siya sa kamera. Parang doon kasi sa kamera, hahayaan siyang sabihin ang mga nakalaman sa kanyang sinumpaang salaysay. Pero tatanungin din siya ng mga kongresista, lalo na nila Congressman Benny Abante, ni Congressman Acop, ni Congresswoman Beatrix Luestro, para talagang, kumbaga, cross-examination. Talagang makita kung siya ba'y nagsisinungaling. Kasi pag tinanong mo naman siya na inconsistent siya sa kanya mga sinasabi, o kaya hindi niya kayang panindigan ng sinasabi niya, mapapansin mo naman yan, makikita naman yan. At the same time, dapat ipatawag din si Sara Duterte, ipatawag yung mga involved na mga officials. Halimbawa, ang mga nababanggit doon sa affidavit yung dating spokesperson ng Office of the Vice President, si Reynold Monsayak. O yun, nababanggit yun. Nababanggit din si La Chica at saka si Nolasco. O yung dalawa na yon, si Cornel La Chica at si Cornel Nolasco, sa hearing kasi ng Kamara noon, sa investigation ng Kamara sa confidential funds, matapos banggitin ang pangalan ng dalawa, wala na, hindi na sila pinatawag. O ngayon, pwede silang ipatawag uli. Yung si Cornel La Chica at saka si Cornel Nolasco. Kasi nabanggit sila doon sa sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga. Nabanggit sila. Kaya ito, mga kabunyog, may isa rin na prosecutor doon na binanggit, yung Rhea. Hmm. Um, Prosecutor Rhea, ano ba yun? Hindi ko na natandaan ang apelyido. Pero kabatch yata ni Sara Duterte yun sa San Sebastian College of Law. Kaya ito, maganda itong sinabi ni Congressman Benny Abante na ipapatawag si Madriaga at iimbestigahan uli si Sara. Kasi mga seryoso yung aligasyon doon. Unang-una, sabi ni Madriaga, noong 2021-22, yung binuo nilang makinarya para kay Sara, yung isip, Inday Sara is my president. Kasi dapat president yung tatakbuhan ni Sara, kaya yung binuo nilang makinarya, siya daw ang founder nun, isip, Inday Sara is my president. Pero nung hindi natuloy si Sara sa pagka-president, inano niya yon, vice president na lang ang sinuportahan kay Sara. Ngayon, ayon kay Madriaga, ang pondong ginamit nila doon sa grupo nila na isip, nag-organize sila sa buong bansa, marami silang ginawang mga activities para kay Sara. Iba pang mga parallel organization sa kampanya ni Sara, ang ginamit nilang pondo galing sa Pogo, binigay ng mga ng mga Pogo operators at saka mga drug dealers. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, ayon kay Madriaga, siya pa nga ang nagpi-pick up ng mga pera galing sa mga Pogo operators at mga drug dealers. Kaya ibig sabihin, ayon sa kanya, ang mga pundo na yon na ginamit sa kampanya ni Sara galing sa Pogo at saka sa drug trade. Ngayon, sabi ni Congressman Benny Abante, dapat imbestigahan yan kasi seryoso yan.
Baka may sangkot pa dito na involvement ng China tungkol sa mga pugo na yan. Lalo na ngayon na grabe yung ating sa China, dapat lang maimbestigahan. So, ano na naman ito mga kabunyog? Parang quadcom na naman ito. Masasalang na naman si Sara Duterte. Ha? Masasalang, tama lang naman yan. Para malaman talaga kung totoo ba yung mga sinasabi ni Madriaga doon. Ha? Ano siya may mga sinasabi siyang nagdala siya ng pera sa ombudsman o sabi niya may dinala siyang pera sa Jordan Plains ba 'yon? Isang gated subdivision sa Santiago family o di dapat ipatawag yung pamilya na 'yon. Ha? Marami siyang binabanggit doon na maganda maano talaga 'yon, makumpirma talaga 'yon. At itong mga lalabas na ito sa imbestigasyon ng Kamara, magagamit na naman ito sa impeachment ni Sara sa February. Kasi marami ditong lalabas na mga na mga impormasyon na magagamit na sa impeachment ni Sara. Kaya itong impeachment ni Sara sa February, mas grabe na ang dito, grounds. Mas grabe na ang grounds dito. Yung articles of impeachment madadagdagan. Kasi kung mapapatunayan itong mga sinabi ni Madriaga sa investigasyon ng Kamara, pati yung investigasyon sa confidential funds, pati yung joint bank accounts ni Sara at ni Digong na lalabas din sa investigasyon ng ombudsman, lahat yan lalabas para sa impeachment. Kaya mas marami ngayon, mas tumambak pa ang ebidensya laban kay Sara. At yung mga grounds or articles of impeachment laban sa kanya, mas nadadagdagan. Kaya yung investigasyon na gagawin ng ombudsman doon sa isinampang kaso kanina at itong gagawin ng Kamara na iimbestigahan si Sara, ipapatawag si Madriaga. Lalabas ang marami pang mga krimen na nagawa ni Sara na pwedeng makadagdag doon sa mga krimen at mga nagawa ni Sara na magiging bahagi ng articles of impeachment na isasampa laban sa kanya. Kaya ito mga kabunyog, abangan natin. Marami na naman tayong aabangan nito sa kung dati na busy tayo noon sa Quadcom, no? Ngayon, parang Quadcom na naman 'to eh. Oh. Pero ang maganda dito ipatawag talaga si Nolasco, ipatawag si La Chica. Kasi hindi naman yan nakita ng taong bayan noon sa Quadcom eh. Hindi naman, nabanggit lang nung mga officials ng OBP at saka DepEd na pagkaka-inkas daw nila ng pera sa land bank, milyon-milyon, binibigay na nila kay La Chica at Nolasco. After nun, wala na. Pero ngayon, dapat ipatawag yan ni Congressman Benny Abante. Lalo pa, nabanggit yan ni Madriaga. Nabanggit ni Madriaga yung dalawa. Siyempre, dinideny ni Nolasco. May statement si Cornel Nolasco at may statement si Cornel La Chica. Hindi raw nila kilala si Madriaga. Hindi maganda dyan, magharap sila doon sa Kamara. Yan yun. Doon talaga magkakasubukan yan. Si Reynold Monsayak, yung dating tagapagsalita o spokesperson ng Office of the Vice President. Nababanggit din yan ni Madriaga sa kanyang affidavit. Dapat iharap din yan. Dinideny din ni Monsayak, hindi niya daw kilala yan si Madriaga. Di maganda magharap sila. Kaya magiging ito, mayroon na naman tayong telenobelang aabangan. Sa pagkakataong ito, si Sara Duterte uli isasalang sa Kamara pero iba ng issue. Hindi na confidential funds lang, hindi may na yung paggamit ng mga pondo ng Pogo at illegal na droga sa kapanahon ng kampanya niya noong 2022. At itong sila La Chica na hindi na i-present noon at saka si Nolasco, pwedeng ipatawag uli ni Congressman Benny Abante yan. Para mas makita na talaga ng taong bayan, ano ba talaga ang nangyari doon? Doon sa mga milyon-milyong pera na yun. Kasi sabi ni La Chica, siya pa nga ayos ni Madriaga, pagkabigay sa kanya nila Nolasco at La Chica, dinideliver niya na yung mga duffel bags ng ilang pong milyon na pera. Dinideliver niya doon sa isang comedy bar sa Timog, may dinideliver siya sa isang mayor ng Laguna. Ayun, may dinideliver siya sa ombudsman. Ayan, kaya abangan natin yan. Pero tama ito. Tama itong desisyon ni Congressman Benny Abante na imbestigahan ng Kamara. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Sa mga nanonood sa atin sa Veritas YouTube channel, sa Veritas Meta page at sa TikTok. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.